Vice, naging matagumpay at maganda yung resulta ng inyong Christmas party. Mensahe po ninyo na inaasahan pa ng ating mga kababayan sa Quezon sa Vice Mayor's League of the Philippines. So itong year-end assembly natin, actually hindi naman ito Christmas party lamang, pero ito yung year-end assembly o kung saan yung pagbubuod ng aming mga ginampanan sa loob ng isang taon sa Liga. Liga ng mga Vice Mayors na nagtutulungan upang mapahusay yung mga presiding officers, mga pinuno ng sanggunian. So ito yung esensya ng Liga para magtulong-tulong, magtuwang-tuwang upang lalong humusay at gumaling yung pagsiservisyo publiko sa pamamagitan ng pagpapalalim pa ng pag-aaral at pagkadiskubre, pag-unawa din ng mga best practices na nakikita sa bawat bayan. So ang mensahe natin sa mga kababayan natin, marami pang maaasahan na mahuhusay na legislasyon, mahuhusay na pamamaraan ng pamumuno sa sanggunian dahil ito ay collective learning effort. Ibig sabihin ay bawat isa mayroong ambag upang matuto yung bawat isa. Sa isang taon, Vice, ano yung mga napagtibay po ninyo sa VMLP? Marami mga kapasyahan na napagtibay ang Liga ng mga Vice Mayors, partikular ay sa paghingi ng mga maaaring makatulong sa pangangalaga sa ating karagatan, gayon din sa mga social services. So ilan yun sa mga resolutions na inulat natin. But more than that, ang importante yung pag-uwi sa kanya-kanyang munisipyo, ano yung aral at dunong na binabaon ng bawat isa. Kanina, Vice, dinagsa ka ng napakaraming mga mula kay Gov at lahat ng mga kaibigan mo na narito. Tuwang-tuwa ang inyong mga kasamahang Vice Mayor. Anong pakiramdam bilang kayo ay Pangulo na siyempre pumunta rito ang lahat ng mga opisyalis ng Provincial Government of Quezon? Oo, nakakataba ng puso. Pinuntahan po talaga kahit malayo ni Governor Dr. Helen Tan, kasama pa ang kanyang kabiyak kahit po araw ng linggo. Si R.D. Ronel Tan para magbahagi ng mahalagang mensahe at gayon din po ay pasayahin yung mga Vice Mayors. Kasama pa si Congressman Attorney Mike Tan at si Congressman Reynan Arrogancia. Nakakataba ng puso dahil malaking bagay po para sa amin. Sa kabila ng dinaos namin ito ng weekend, alam ko abala sila sa pamilya, sa trabaho, pero nagbigay at naglaan ng oras upang mabati yung mga Vice Mayors natin. Pati yung mga national government, saka dito sa Manila, Vice, kayo rin po pinuntahan dito. Pinapasalamatan din po natin. Siyempre, we are honored to have the City Vice Mayor of Manila, si Vice Mayor Yul Servo, at gayon din ang chairman, national chairman ng Vice Mayors League na si Vice Mayor Ninong de la Cruz. Nakakataba po ng puso dahil kung titingnan po natin ay marami silang schedule pero maaga po silang dumating para makasama tayo. Marami daw kayong accomplishment, Vice, compared sa iba. So anong pakiramdam nito bilang Pangulo? Alam niyo, hindi naman yan effort lamang na mag-isa. Lagi ko sinasabi collective effort. If mahusay yung samahan, if may pakialam at pananagutan ng bawat isa upang umunlad ang bawat isa rin at makapagbahagi ng ikagagaling pa ng kapwa Vice Mayors, mas madali po yung trabaho. Kaya po, yung sa amin, hindi ko naman siya masasabing mas mahusay tayo yung Vice Mayor ng Quezon sa iba, pero nagsusumikap po tayo kasama po yung aking mga kasamahan sa Liga na mas mapabuti yung serbisyo sa mamamayan. Sa susunod na taon, Vice, ano pong mga nakahanay na mga programa po ninyo? Alam niyo, I was very inspired doon sa health summit na ginawa ni Governor Dr. Helen Tan dahil nakita ko yung passion and yung turnaround, ang paano niya pinukaw at inising ang damdamin ng mga Quezonian upang mapalapit sa pagmamahal sa kalusugan, mailapit yung universal health care para ma-implement sa buong probinsya. Sa buong Pilipinas, ang Quezon po ngayon ang namumuna dahil sa magaling nating gobernador. At sabi ko nga, ay dahil doon ay isip din kami ng programa paano makakatuwang ang Vice Mayors League, lalo na sa kanyang healing agenda. So, next year, maglo-launch ang Vice Mayors League. Actually, formally, nilaunch natin kanina, pero yung Vice Mayors League ay magkakaroon ng Champion Ordinance o Best Ordinance Award pertaining sa health healing agenda, health, education, agriculture, livelihood, infrastructure, nature and governance, and ayun nga, para po
mabigyan natin ng pagkilala alin yung mga mahuhusay na ordinansa na naipasa at malaking bagay po ito dahil pwedeng pamarisan sa ibang bayan. Vice, baka meron pa kami hindi na tanong sa inyo. Nasa inyo po ang pagkakataon. Mahaba pa yung pagdadaanan ng liga, pero ginagawa natin ito para makapukaw ng mga susunod. Naiksi lamang yung termino namin by next year, tapos na rin po naman kami. Bagamat sabi ko nga, ang Liga ng Vice Mayor ang pinakamatuturing na maliit ang pondo na liga, maliit ang dues, pero having less makes you innovative. So kami, humahanap kami ng pamamaraan sa kabila ng maliit naming kakayahan, paano kami makakatuwang pag may problema ang isang vice mayor sa kanyang lugar, paano namin re-respondihan pag nagkaroon ng sunog sa isang bayan, paano yung mga vice mayor nag-aambagan para makatulong. So ito yung isang ambag sa maliit naming pamamaraan na ginagawa ng Liga ng mga Vice Mayors. Mga kaibigan, ang ating po nakausap ngayon si Infanta Vice Mayor Eli Ruando na siyang Pangulo ng Vice Mayors League of the Philippines, Quezon Chapter. Maraming salamat po, Vice. Maraming salamat po.